Magandang gabi po, umaga, hapon po sa mga nanonood po sa ating daily devotion. Tayo po ay nasa ika-32 yugto na po ng ating prayer and fasting for the nation na may temang ang aking kwento ng pagdidisipulo. So bago po tayo mag-start po sa ating devotion po for tonight, let's have our opening prayer po. Let's bow our head, close our eyes, and feel the presence of our Lord. Lord Jesus Christ, we thank you, Lord God, for this day, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Lord God, for this opportunity, Lord God, na makapakinig po muli, Lord God, ng salita mo, Lord God. Lord, ikaw po ang gumabay sa mga anak mo, Lord God. Ikaw po ang manguna sa buhay nila, Lord God. Lord, nawa po, Lord God, lahat po ng nanonood, Lord God, ng devotion na to, Lord God. I-bless niyo po ang mga buhay nila, Lord God. At Lord, nawa po, Lord God, mas lumapit pa po ang loob nila sa iyo, Lord God. At nawa po ay gamitin niyo po sila, Lord God, bilang mga instrumento po, Lord God, sa mga gawain mo, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa kabutihan mo, Lord God. Thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, for faithfulness, Lord God, for unconditional love, Lord God. Lord, we bless you, Lord. We praise you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, good evening po muli sa ating lahat. So, again po, ang ating pong topic for this season ay ang aking kwento ng pagdidisipulo. So, ang ikikwento ko po tonight is, hindi po siya talagang disciple kasi I still have no experience po sa pagdidisciple. Pero, this is most likely, evangelism po siya. So, ang i-share ko po tonight is yung kids evangelism po sa Umboy Katmon po. Opo. So, yung last September po ata yun, I think, nagkaroon po ng kids evangelism po ang kids ministry po sa Umboy Katmon with the help po ng contact person po dun sa Umboy Katmon, which is si Ate Jen po, yung Bible study po nila Ate Ira. So, meron po, if di po ako nagkakamali, 5 weeks po ata or 4 weeks po kami nag-evangelism po sa Umboy Katmon po. Bago po yun mag-start, I'm very excited po kasi bukod po sa mahilig po talaga ako sa mga bata. Gusto ko rin po ma-share yung, alam niyo po yun, yung word ni God sa ibang lugar. Kasi di ba po, I am a teacher po sa Sunday school. And nag-share po ako ng word ni God sa mga bata. Sa mga bata lang na nandun sa church. Pero yung gusto ko po, ma-share yung word ni God sa ibang lugar. Sa mga batang hindi kayang pumunta sa CLF. Sa mga batang nangangailangan ng marinig yung salita ni Lord. So that time po, very excited po ako. And tuwing nag-meeting po kaming Sunday school staff, talagang todo suggestions po ako kasi I want it to be successful po. Yan, para po sa Lord. So, nung first week po, ako po yung naka-assign bilang sa games po. And, nung pagkapunta ko po sa place, talagang ibang-iba po siya sa usually na bahay talaga natin na bato. Talagang makikita mo po yung hirap po ng mga taong nandun sa lugar na yun. Pero alam niyo po yun na kahit po ang hirap ng buhay nila, nakangiti pa rin po sila.
especially po yung mga bata, pagkadating po namin doon, super happy po nila, super excited po nila na makinig sa word ni God. And syempre po, that time po, hindi lang po kami doon basta evangelism. Meron, nag-feeding program din po kami doon. So, may food po sa huli na niluto po ng mga ng women's ministry. So, bali ang parang naka-assign po doon ah sa pagbuhat po ng mga gamit, materials, sa paghatid po, ang naka-assign po is men's ministry. Sa pagkain naman po ang women's ministry. At sa program naman po, sa flow ng program, ang Sunday school staff saka po yung youth. So, that time po talaga, makikita mo po yung ngiti po ng mga bata po sa Umboy. Kasi, ano po, hindi ko po ma-explain, pero iba po yung excitement na naramdaman ko. Hindi naramdaman ko sa sarili ko that time. So, ako po yung naka-assign doon para po magpa-games. So, ayun nga po, gaya po ng sabi ko kanina, yung bahay po doon is super dikit-dikit po siya. Yung as in, wala pong space na, na hiwalay. Alam niyo po yun. Talagang dikit-dikit po siya and iilan lang po yung bahay na semento talaga. So, and then yung, pa po siya, sa ilog po ata, may, ewan ko po kung ano yun, pero may, sa gitna, parang ilog or something. Tapos, sa likod po is, tambakan ng basura. Pero alam niyo po yung kahit yung buhay po nila ganun, para, ang saya po nila. Yung iba po, 'di ba? Yung iba po pag ganun po yung buhay talagang ayaw po nila. Pero alam niyo po yun, we really need to be kailangan po talaga natin maging grateful sa buhay natin. Sa kung anong meron tayo kasi may iba po talagang tao yung may masirap pa po kaysa sa atin. So, ayun nga po, nag-start po yung week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 ng evangelism po sa Umboy Katmo. And sa loob po ng weeks na yun, hindi po siya naging sunod-sunod since meron pong instances na umuulan. So, hindi po pwedeng mag-evangelism kasi baka po magkasakit yung mga bata. So, ayun po, dumaan po yung 5 weeks. Maayos po yung flow ng program po. And makikita mo po yung na-active po talaga yung mga bata kasi every week po nagtatanong po kami kung anong topic last, ano yung mga nagtatanong po kami ng mga na lesson po last time and naaalala po nila. So, thank God po, praise God po na yung evangelism po na yun is naging naging successful po. And yung sa last week po ng evangelism, after po nung evangelism, nag-ikot-ikot po kami doon sa Umboy. So bali, naghati-hati po kami sa tigdadalawa pong miyembro. So, that time po is pinuntahan po namin yung house ng parents ng mga bata. So, ako po, ang naging kasama ko po dun si Pastora Tess po. And pumunta po kami dun sa bahay ng isa po actually hindi po siya naka-attend po sa evangelism kasi po sa evangelism po may limited lang po. So, if I'm not mistaken po, 70 po ata, 60, 50, ganun po yung limit lang po ng mga sumama. So, siya po, hindi po siya nakapagpalista po. So, ito pong bata to,
andun na po kami dun sa bahay nila. And yung bahay po pala na yun is, yung bata po na yun, hindi po niya parents yung may-ari nun. So, tita lang po ata niya yun. Kasi po, nung naalala ko po, parang nawala po ata yung parents niya. And pagkadating po namin doon, andun po yung nanay, tatay, saka po, ewan ko kung tita po ata yung isa or kapitbahay. Pero pagkadating po namin doon, may mga bata po. And ayun po yung tunay na anak po nung mag-asawa po. So, pagkadating po namin doon, nag-introduce po muna si Pastor Cates ng kung bakit po kami nandun. Kasi baka magulat sila ba't kami nandun, di ba? So, nalaman po namin na yung babae po pala doon is buntis po siya. Buntis po siya and medyo malaki na po yung tiyan niya, nakaupo po siya. And ayun po, hindi daw po siya nakakapag-check up monthly, weekly, ganito kasi ano nga po, wala nga pong wala pong budget sa pagpapa-check up. And that time po, yung tatay po is nag-work daw po sa meat po, taga-buhat daw po. So si ate daw po, marami daw po siyang nakaramdaman during her pregnancy month and weeks, ganito. So, gawa nga po ng wala pong money, na wala pong pera, hindi po siya nakakapag-check up daily or weekly. Ayun po. Ayan, so that time po may dala po kaming mga mga toys po and clothes po galing po sa natira po din sa pinapamigay doon sa evangelism. So may dala po kami ni Pastor Cates that time. And ayun po, ipinag-pray na po namin yung mag-asawa since talagang kipit po sila and buntis pa po yung babae. So pinag-pray po ni Pastor namin po yung family nila, and after po yun, hiningi po ni Pastor Cates yung number para po pwedeng mapuntahan if may gustong magpa-pray or may kailangan po. So after po yun, binigay na po namin yung mga toys na dala namin. So ayun po, pagkalabas po namin, ang hinihintay na lang po pala is kami po. Kasi medyo napatagal po yung kwentuhan doon po kay ate. So, ayun po yung naging experience ko po sa Umboy po. And marami po akong lesson na natutunan po as a Christian po. Unang-una po ay maging grateful po tayo sa buhay natin. Na hindi po dapat tayo magreklamo sa kung ano yung nakakanasan natin ngayon. Sa kung anong pagsubok yung pinagdadaanan natin. Kasi po, lagi po nating tatandaan na hindi lang po tayo yung taong nakakaranas ng ganon. So, if may problema po tayong pinagdadaanan, sabi nga po, diba, there is a purpose for everything. So, yung problem po na yan na pinagdadaanan natin is may purpose po ang Lord kung bakit niya yan binigay sa atin. So, and naniniwala din po ako na yung mga bata pong sumali po, mga batang nakita ko po sa Umboy Katmon, someday po, magiging successful po sila sa buhay at may iaangat po nila yung buhay nila. Ayun po yung una kong natutunan po na we should
be grateful po sa lahat ng blessings na meron tayo sa buhay natin. Kasi sabi ko nga, hindi po lahat meron yan. And number two po is, wag po tayo magstay lang po sa isang place. Ayun po yung struggle ko po ng almost a year kasi nahihiya po talaga ako mag-share po ng word ni God sa iba pong lugar kasi marami po akong what ifs na tumatakbo po sa isip ko. Pero natutunan ko po pero nung simula po nung nagbigay po kami ng tracts po ng youth nung last November 2022 po, November 1. Ikwento ko na rin po, nagbigay po kami that time ng tracts po sa may cementerio po dun sa San Bartolome and cementerio po dun sa may Our Lady of Lourdes po ata. Tapos, nahati po sa dalawang grupo yun. Yung isa po doon sa Our Lady of Lourdes and then yung isa naman po doon sa San Bartolome. So, ako po napunta po ako sa San Bartolome. That time po, talagang nasa kotse pa lang po kami, kinakabahan na po ako kasi what if nag-expect na po ako na may rejection akong matatanggap since hindi naman po lahat is yung trust na ibibigay namin is tatanggapin. So, pumapasok na po sa utak ko na talagang may rejection na matatanggap. And then, nung nandun na po kami that time, ito po yung first rejection na natanggap naming lahat po, hindi lang po ako. Kasi po, bago po pumasok po doon, may pila po, and may police po doon sa entrance. And napansin po siguro nila na yung gagawin namin is magbibigay ng tracts. And siguro sinasabi nila na makakagulo kami, ganito, ganyan. And hindi po kami pwedeng pumasok. Pinagpaalam pa po kami dun sa parang management ng sementeryo. And ang nagpaalam po is yung police po na born again din po. So, nung pinagpaalam niya po, nakapasok na po kami. And thank God po kasi sa dami po ng pwedeng andon si kuyang pulis, dun pa po talaga sa cemetery na yun. So, talagang nakaplano na po ang Lord na si kuya doon ilagay para makapasok kami dun sa loob ng cemetery. Kasi po talagang kung wala po si kuya, hindi po talaga kami makakapasok since ayaw po talaga ng mga pulis na pumasok kami and gumawa po ng ganong pagbibigay ng tracts. So, pagpasok po namin doon, nahati po ulit kami sa iba't ibang grupo kasi po, para po mabilis makapagbigay ng tracts kasi medyo madami pong shortcuts yung sementeryo. So, ako po, ang kasama ko po yun that time is si Ate Han po, saka si Michi. So, at first po, sila pong dalawa, nagbibigay na po sila ng tracts. Samantalang ako po, sunod-sunod lang po ako. Hindi pa po ako nagbibigay kasi natatakot po talaga ako sa rejection na pwede kong matanggap sa ibang tao kasi ang dami pong what ifs na pumapasok sa utak ko. What if hindi nila tanggapin? What if magalit sila sa akin? What if isumbong nila ako sa mga nagbabantay sa sementeryo. Pero sa gawa po ng pag-encourage po sa akin nila ni Jing Ate Han, nakapagbigay na po ako sa isa. And nakakatuwa po kasi nung dumaan po kami sa family na yun, sila pa po yung nag-ask if ano daw po yung hawak namin. So talagang may mga tao po palang ready tumanggap ng tracts na bibigay namin. So, nagtanong po sila kung
para saan yun, kung ano ba daw yun. So, syempre po sinabi po namin na this is word of God po, and pwede niyo po siyang basahin everyday kapag po nafe-feel niyo na lost kayo. So, sabi din po namin na any religion po ay pwedeng magbasa niyo kasi it's not all about the religion naman po. It's all about the Word of God. It's all about Jesus. So, nung natapos po kami dun sa first floor, kasi may second floor po eh. Pagkaakyat ko po dun sa second floor po, ano ba to? May isa pong guy doon na nagtanong din. Nagsabi siya na pwede daw pahingi. So, nagulat po kami yung kasi that time po, nung nakita ko siya, parang, ayun po. So, nanghingi po siya ng tracts sa amin. Madami pong talagang interested po dun sa binibigay namin. Madami pong tumanggap. Pero, syempre po, sabi ko nga po kanina, hindi po maiiwasan na may mang-reject sa atin. So, ayun po yung natutunan ko po dun sa experience na yun na huwag po tayo matakot sa rejection kasi hindi naman po ayun yung pinunta natin. Diba po? Ang pinunta po natin makapag-share ng word ni God. Kung hindi po tinanggap, at least we tried po, diba? Sabi nga po, diba, take the risk or lose the chance, diba po? So, kung kasama ka po dun sa pagbibigay na yun, it means po na gusto ni Lord na ikaw yung gamitin niya para maipakalat yung word niya. And napakaganda po sa feeling yun kasi ikaw po yung pinagkakatiwalaan ng Panginoon. So, kapag po ganong mga senaryo, wag po tayong matakot. Siyempre po, if first time, hindi po talaga maiiwasan na magkaroon ng what ifs, magkaroon ng mga overthink sa kung ano pwedeng mangyari. Pero, sabi ko nga po, it's not all about the rejection. It's all about Jesus. Kay Jesus lang po talaga yung lahat ng ginagawa natin para po sa Kanya, para po sa kingdom niya, para po sa Kanya. So, wag po tayong matatakot sa mga rejection kasi lalo na po if matagal ka na pong Christian, 'di ba po? So, wag po tayong matakot na i-share yung word ni God kasi ang ginagawa po natin is mabuti po. 'Di ba po? Mabuti po yung ginagawa natin. Hindi naman po masamang mag-share ng word ni God, 'di ba? So, kung mabuti po yung ginagawa natin, wag po tayong matakot, especially po if Christian ka. So, ayun po, nung natapos na po yung pagbibigay ng tracts, masaya naman po sa pakiramdam. Pagkatapos po yun, parang biglang gumaan po yung pakiramdam ko. Kasi po, parang ang bright po talaga ng puso ko that time. Kasi, I don't know po, pero parang, sabi ko po niya, na-overcome ko na naman yung isa sa fear ko. Diba? Praise God po talaga. Na-overcome ko na naman yung fear ko. Kasi po, talagang fear ko po, introvert po ako. Introvert po ako sa paligid. Takot po akong makipag-socialize. Especially po sa mga hindi ko sila kilala, 'di ba? Pero after po yun na nag-gain ko po yung confidence ko na hindi na po ako usually nahihiya sa ibang tao. So, ang natutunan ko po sa dalawa pong experience ko na yun is talagang go with the flow lang po tayo. Huwag po tayo mag-overthink sa mga pwedeng mangyari kasi ang pag-focusan po natin is gagawin ko tong bagay na to para sa Lord.
ayun po yung ipasok po natin sa utak natin na para sa Lord po, hindi para sa iba. 'Di ba po? So, tayo po, ang advice ko po sa inyo, if hindi pa po kayo nakakaranas ng pagdidisipulo, pag-evangelism po, paghahanap po ng soul ng iba, gawin nyo na po as soon as possible po, especially po sa mga kabataan. Since this is a great opportunity po para po sa ating lahat na makapag-share ng word ni God sa iba outside church. Ayan. So, ayun lang po yung kwentong pagdidisipulo ko po tonight po. So, bago po tayo mag-end po ng ating daily devotion, meron po akong verse na pinanghawakan po para po sa experience po na to. Ito pong verse na to is from 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also. So, sabi po dito, kung ano po yung napapakinggan natin sa loob ng church, i-share po natin sa iba, at i-share din po nila yung napakinggan nila sa atin. So, wag po tayong matakot na ipakalat yung salita ni Lord, kasi alam naman po natin na ang mundo po is pasama na ng pasama, at kailangan po natin kumilos po tayo, lumabas po tayo, umalis po tayo sa kinauupuan natin, maghanap po tayo ng pwedeng i-save na mga soul. So, ayun lang po yung overall experience ko po sa pagdidisipulo. Although hindi po siya totally na disciple po, pero I can consider it po as pagdidisciple. And alam ko naman po na in God's perfect time, bibigyan niyo po ako ng opportunity para po makapag-disciple po ng mga ibang tao. Ayan. So, bago po tayo magtapos po, let's have our closing prayer po. Let's bow down our heads, close our eyes, and feel the presence of our Lord. Lord Jesus Christ, we thank you, Lord God, for this day po na binigyan niyo po sa amin, Lord God, upang magtipon-tipon po muli, Lord God, at nakapakinig po, Lord God, ng inyong salita, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa pagkilos mo po sa buhay ng bawat isa, Lord God. Salamat po, Lord God, for your faithfulness, for your goodness, for your love, Lord God, for your guidance, for your protection, Lord God, na patuloy niyo pong pinaparanas po sa buhay namin, Lord God. Lord, ipinagdarasal ko po, Lord God, ang bawat isa, Lord God, ang bawat isa na hindi pa po nakaka-experience, Lord God, at takot po, Lord God, na mag-share po ng word of God sa iba, Lord God. Lord, give them courage, Lord God. Give them, alisin mo po yung takot sa puso nila, Lord God. Alisin mo po yung mga what if sa utak nila, Lord God. Lord, ikaw po ang maghari sa buhay nila, Lord God. At Lord, ipinag-prepare ko din po, Lord God, ang mga nangyayari po sa mundo, Lord God, especially po sa Pilipinas, Lord God. Lord, igay niyo po ang aming pinuno, Lord God. Igay niyo po ang mga mamamayan dito sa Pilipinas, Lord God. Lord, I know po, Lord God, na marami po kaming nagawang kasalanan, Lord God, Lord. Pero, Lord God, we trust in you, Lord God. And Lord, again po, Lord God, salamat po, Lord God, sa gabing ito, Lord God, for this another opportunity po, Lord God, upang makapakinig po, Lord God, ng inyong salita, Lord God. And Lord, nawa, pinagdarasal ko po, Lord God, na maging successful pa po ang daily devotion, Lord God, at tumagal pa po to, Lord God, ng tumagal, Lord God. Lord, i-bless niyo po ang mga taong sangkot sa programang ito, Lord God. I-bless niyo po ang lahat, Lord God. Bless your people, Lord God.
nawa po ma-overcome po nila lahat ng problema nila sa buhay, Lord God. Lord, we praise you, Lord God. We glorify you. We trust in you, Lord God. We bless you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ayan lang po mga kapatid. Welcome po muli sa ating FB Live, sa ating daily devotion. Amen. Welcome. Welcome. Salamat po mga kapatid sa ating pakikinig po, and see you po sa next daily devotion. God bless po.